Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat ng mga bansa. Purihin ninyo siya, ninyong lahat ng mga bayan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay dakila sa atin, at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Panginoong Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa araw na ito at sa bawat araw na ibinibigay ninyo. Kami po ay natitipon ngayon upang kayo ay papurihan at pasalamatan sa patuloy ninyong pagpapatnubay at paggabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Bagaman kami ay nasa kani-kaniya mga tahanan dahil sa nagaganap na pandemya, kami po ay patuloy na mananalangin at magpupuri sa inyo, Panginoon. At sa mapagpalang araw na ito ng aming pagtitipon, bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng malawak na kaisipan at mapagpakumbabang puso upang aming maunawaan at maisabuhay ang iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tapat ang Diyos, banayad sa pagkagalit. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos at ating kapwa at sa kapaligiran. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan. Muli, O Diyos, sa umagang ito, kami ay nagpapasalamat at nagbabalik ng papuri. Salamat, O Diyos, sa mga araw na dumaan.
sa patuloy na pag-iingat at paglingap mo sa amin. Sa patuloy na pagsama mo, O Diyos, sa iba't ibang sitwasyon ng aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na walang hanggan, walang katapusan ng aming pasasalamat, sapagkat ang iyong pagpapala ay patuloy mong ipinaparanas sa amin sa bawat araw at bawat pagkakataon ng aming buhay. Sa pagkakataong ito, O Diyos, sa amin pong pananambahan, sa iyo namin po ito iniaalay. Hinihiling namin ang pangunguna at pagkilos ng banal na Espiritu upang sa amin pong mga lugar, sa kani-kanilang mga tahanan, ay maranasan namin, O Diyos, ang iyong banal na presensya. Maranasan namin, Panginoon, na sa kabila kami ay magkakalayo, ang aming mga puso, ang aming mga espiritu ay nagkakaisa at nagiging isa na magbigay ng pasasalamat at papuri sa iyo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay amin pong pinagpapasalamat ang pagdiriwang ng kaarawan ng aming mga kapatid, si Ate Lia Cabosora, si Molly Garcia, at si Mildred Nuego. Dalangin namin, Panginoon, sa mga kapatid namin ito. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Nawa ay patuloy na marami pang kaarawan at masaganang pagpapala ang kanila pong maranasan. Sa pagsapit ng pagdiriwang ng kanilang kaarawan, nawa, Panginoon, ay puspusin mo po ng iyong pagpapala ang kanilang mga buhay kasama ng kanilang buong pamilya. Ganon din, O Diyos, sa pagkakataong ito ay amin pong patuloy na pinapanalangin maging ang pag-iingat mo sa aming mga kapatid na naghahanap buhay sa iba't ibang bansa. Ingatan mo sila, Panginoon, at nawa ang proteksyon na nagmumula sa iyo ay kanila pong maranasan. Ingatan mo sila, Panginoon, sa anumang mga kapahamakan at gawin mo po na maging malusog at maayos ang kanilang mga pangangatawan at ilayo, Panginoon, lalo na po sa dulot ng coronavirus. Alam namin, Panginoon, na kayo ang mag-iingat sa aming mga kapatid. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na humihiling ng kagalingan sa anumang mga karamdaman. Diyos na manggagamot, kayo nawa ang maglapat ng kagalingan sa aming mga kapatid. Anumang mga karamdaman, Panginoon, sa kabuuan ng aming pagkatao ay hinihiling namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Patuloy kami na tumadalangin din, Panginoon, maging sa kalagayan ng buong mundo. Hinihiling namin, Panginoon, na matapos, Panginoon, ang nararanasan po namin na pandemya. Iyo nga pong lingapin, O Diyos, ang maraming tao. Higit nyo din pong lingapin ng mga tao na naapektuhan ng sakit na ito ng coronavirus. Dalangin din namin ang iyong pagpuno maging sa mga pangailangan ng mga tao, Panginoon. Sa mga nawalan ng trabaho, sa mga nagkukulang sa kanilang mga pangunahing pangailangan. Naway kayo po ang magsilbing tagapagbigay at tagabuhos ng pagpapala. Ganon din, O Diyos, hindi man dumaranas ng mga kakulangan sa pangailangan, subalit nararanasan ng pangamba, mga kalungkutan. Anuman, Panginoon, ang naranasan ng mga tao, naranasan namin sa mga panahong ito, kami po ay umaasa sa iyo na kayo ang magbibigay ng kalakasan sa amin. Kayo po ang Diyos na patuloy nakakatagpo ng aming mga kalagayan, ng aming mga pangailangan, Panginoon. Kaya tinataas po namin sa iyo ang buong mundo.
Tinataas po namin, Panginoon, ang aming kalagayan. Wala kaming magagawa kundi ang magtiwala at umasa sa iyong kapangyarihan. Patuloy din namin pinapanalangin, Panginoon, maging ang mga leaders, Panginoon, ng amin pong bansa sa pangunguna po ng aming presidente at iba pang mga leaders, Panginoon, nawa tulungan mo po sila. Sila man, Panginoon, ay gawaran mo ng mas mayaman pang karunungan upang mapagbuti ang kanilang mga tungkulin. Nang sa gayon, O Diyos, ay maging daan po ito upang matugunan ang kalagayan na amin pong naranasan sa mga panahong ito. Dalangin namin ang pag-iingat mo din, O Diyos, sa mga frontliners po namin, mula po sa aming mga doctors, sa mga nurses po namin, Lord, sa mga health workers, maging ginagamit mo, Panginoon, para sa peace and order. Ingatan mo sila, Panginoon. Samahan mo sila, O Diyos, na kayo ang magsisilbing proteksyon sa kabila na sila man ay nakakaramdam din po ng panghamba sa kanila pong kalusugan at para sa kanilang pamilya. Kami, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, sa iyo namin inilalagak ang lahat. Gawin niyo pong matibay ang amin pong pananampalataya at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng proteksyon na nagmumula sa iyo laban sa pandemyang ito, sa coronavirus. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa. Ano man po ang aming mga pangangailangan, ano man ang aming mga hinihiling, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo. Kayo nawa po, Panginoon, ang siya magpakahayag at kumilos sa aming buhay. Salamat sapagkat kami ay merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron kaming Diyos na hindi kami pababayaan sa anumang mga mahihirap at mapaghamong sitwasyon ng aming buhay. Kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon, at tinataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, itong aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat.
Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Tayo pong lahat, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ating buksan ang Biblia sa aklat ni Mateo 13, kabanata 20 hanggang 30. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari at ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang Diyos ang nagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Isang mapagpalang umaga muli sa ating mga kapatid. Ang mensahe po noong isang linggo ay patungkol po sa talinghaga ng maghahasik na may mga binhing nahulog sa iba't ibang lugar. Meron pong nahulog sa daan, meron pong nahulog sa bato, sa matitinik at mabuting lupa. At maganda nga yung binhing nahulog sa mabuting lupa sapagkat ito ay namunga. Ang tema po ng ating pagbulayan ngayong umaga ay may pamagat na ang mabuting binhi at ang masamang damo. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, patuloy po niyo po kaming gabayan at samahan sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Pangunahan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sa umagang ito, ay patungkol din po sa isang tao. Isa din po ito sa mga talinghaga ng ating Panginoong Kristo.
10 tao na naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid o sa kanyang pananim. Subalit, habang sila po ay natutulog, ay meron pong dumating na kaaway. At ang ginawa po nito ay naghasik po ng mapanirang damo sa kanilang pananim o sa kanila pong triguhan. Na pinabukasan o pagdating ng panahon ay nagtaka yung kanyang mga kasama na bakit meron natanim na damo samantalang mabuting binhi naman ang kanilang itinanim. Kaya ang tanong tinanong yung kanilang amo, sabi ng utusan kung bubunutin ba daw yung damo. Subalit ang sagot ng may-ari ay hayaan na lang at baka mabunot ang kanilang tinanim. Hayaan na lang lumago, kapwa ang damo at trigo. At sabi nga sa anihan, saka ipunin ang mga damo at ito ay pagbigkis-bigkisin at saka susunugin. Sa talinghagang ito, mga kapatid, ang maghahasik po ay ang Diyos. Ang bukid po ay ang mundo. Ang mabuting binhi po ay ang mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Tayo po yung mga tumanggap sa Panginoon. At ang damo po ay ang kaaway. Alam naman natin kung sino ang kaaway. Si Satanas. Ano kaya ang layunin ng talinghagang ito para sa ating pong mananampalataya? O anong kaugnayan ito sa ating pananampalataya? 3 bagay po ang nais po nating paggulayan sa umagang ito. Una po ay panatilihing malusog. Yan. Panatilihing malusog ang ating pananampalataya. Katulad po ng isang binhi, kailangan daw pong mapanatili na malusog hanggang sa ito ay lumaki at magkabunga. Sa ating pong batayang teksto, na sa parehong lupa ay may natanim nga pong mabuting binhi at meron din natanim na damo. At ang damo po, naturally, alam naman po natin na pwede itong dumaig o makaagaw ng sustansya sa binhi o halaman. Tayo po ang larawan ng isang mabuting binhi na kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang mga damo po ay si Satanas. Ano po ang ginagawa ni Satanas? Ano ang naisin niya? Ang naisin ni Satanas, tayo po ay guluhin, tayo po ay lituhin. Ayaw po ni Satanas na may paglagong nagaganap sa buhay po ng mananampalataya. Ang nais niya, tayo po ay pahinay. Gagawa at gagawa siya ng kaparaanan. Ang panitilihin na malusog ang ating pong buhay espiritual ay isa pong malaking hamon. Opo, isa pong napakalaking hamon na ating pong ma-maintain yung ating pong kalusugan spiritually. Katulad po ng isang halaman, kailangan po kumpleto sa mga bagay na magpapalusog at magpapatubok sa kanya. Tayo din po ay ganoon. Pero ang tanong, meron po ba tayong ginagawa? Meron po ba tayong ginagawa upang maging malusog ang ating buhay espiritual? Ano-ano po yung ating mga ginagawa? Paggising natin sa umaga hanggang sa matapos ang buong araw. Tayo po ba ay nakakapag-devotion? Napakadami po nating oras ngayon, lalo nga quarantine. Ang daming oras na pwede nating ilaan sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin. Pero wag naman, na nakakalungkot na baka sa dami ng oras na meron tayo sa araw-araw o sa buong araw ay wala tayong oras para makapag-devotion o makapagbulay ng salita ng Panginoon. Ito po ay isa sa mga bagay upang maging malusog ang ating buhay espiritual. Sa mga online Bible study po natin, sa prayer meeting, sa divine service, at meron pa nga dumagdag, meron ng Sunday School. Tayo po ba ay faithfully na nakakagampan o naging bahagi ng mga gawain ito? Ang lahat ng ito po ay malaking tulong para po maging healthy ang ating spiritual life. Huwag po natin sasabihin na dahil sa pandemic ay humina ang ating buhay espiritual.
There are many ways na pwede po nating gawin o naandyan upang maging malusog at matibay ang ating pananampalataya. Lagi nga natin sinasabi, ito din yung pamantayan ko sa aking sarili, if there's a will, there's a way. Pag gusto nating maging malago sa pananampalataya, maraming paraan na pwede tayong magawa. Pangalawa po ay bunutin ang mga damo. Sa ating pong teksto sa talata 28 ay binanggit doon na bubunutin po ba namin ang mga damo? Ang sagot ay hayaan na lamang lumago, no? Hayaan na lamang lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang anihan. Ang damo po na tinutukoy sa talinghaga ay si Satanas. At sa mundong ito, no, mga kapatid, ay kasabay po nating namumuhay si Satanas. Naandyan lang siya, paligid-ligid. No? Subalit, sa darating na takdang panahon, siya po ay katulad ng isang masamang damo na bubunutin, saka susunugin. Subalit mga kapatid, sa buhay natin, may mga damo. No, may mga damo na dapat nating bunutin. Ito po yung mga gawain o kaisipan na udyok ni Satanas. Anong uri ng damo sa ating buhay ang naging sanhi upang hindi tayo maging malago sa kaugnayan sa ating Panginoon? We have different issues sa ating buhay na kailangan po nating pagtagumpayan at kailangan po nating isuko sa Panginoon. Maaring ang mga ito po ang nagiging instrumento o ginagamit ni Satanas upang hindi tayo makaranas ng paglago. Kailangan po nating bunutin ang mga damong ito. Kailangan maging intentional tayo sa paggawa nito. Kung atin nga pong uobserbahan sa mga halaman, kapag po maraming damo, ay di po agad nalaki yung ating tinanim. Bakit? Siyempre, naagaw po dito yung mga nutrients. Minsan, to the point na yung tinanim mo, hindi na talaga lumaki, samantalang yung mga damo ay naglakihan na. Kaya anong dapat gawin sa mga damo? Ito ay dapat bunutin. Kasi sa buhay din natin, mga kapatid, baka maraming damo. Baka maraming bagay na minsan nagtataka tayo, bakit hindi tayo lumalago? Bakit tingin natin parang hindi tayo malapit sa Panginoon? Lahat naman ginagawa natin. We have to evaluate our spiritual life sa araw-araw ng buhay natin. Yes, baka nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, and yet, baka some areas po sa ating buhay, baka merong kailangan tanggalin. Baka merong kailangang bunutin. O baka kailangan meron tayong gawin. Sabi nga, we have to move on. Kailangan nating magpatuloy sa mga bagay na nais ng Diyos and let go. No? Hayaan yung mga bagay, talikuran yung mga bagay na hindi nakakapagdulot ng paglago sa ating buhay spiritual. At tayo po yung nakakaalam doon, mga kapatid. Tayo yung nakakilala sa ating sarili at unang ating Panginoon. Maging intentional. No? Bunutin ang mga damo. Ang katotohanan po, kapag tayo po ay nagdesisyon sa ating sarili na bunutin ang mga ito, doon tayo makakaranas ng paglago. Sabi nga, hindi pwede daw parehong lumago ang damo at halaman. Kailangan tanggalin ang mga damo para po lumago ang mga halaman. Sa buhay din natin o sa ating mga sarili, napaka-imposible na maging malago ang isang Kristyano subalit hindi niya binubunot ang mga damo o hindi natin binubunot ang mga damo sa ating buhay. Hindi pwedeng Saturday, Sunday, talagang napaka-spiritual natin, and then pagdating ng Monday to Friday, we do what we want to do. O parang gagawin natin yung mga bagay na gusto natin. And yet, hindi ito ang nais ng Panginoon. So mga kapatid, what are we waiting for? Ano yung dapat nating gawin? Ano yung hinihintay natin? Kailangan tayong magdesisyon
nabunutin ang mga damo sa ating buhay. Pangatlo, lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Sabi nga po sa isang awitin, medyo, ewan ko kung familiar po kayo, sabi doon na, handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Ewan kung alam niyo po yung kantang yun, pero napakaganda ng lyrics, no? Na handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Handa na ba handa na ba talaga tayo sa pagdating ng ating Panginoon? At sabi nga sa isang programa ni Corina Sanchez, handa ka na ba? Handa na ba talaga tayo? Sa puntong ito, tayo po ay pinapalalahanan ng Panginoon, ng Kanyang salita, na lahat daw po tayo ay magsusulit. Ibig sabihin, haharap tayo sa Panginoon. No? Pagsusulit natin ang ating buhay sa mga huling araw o sa araw na dumating ang ating Panginoong Hesus. Sa ayaw at sa gusto natin, lahat po tayo ay haharap sa Diyos at ipagsusulit ang naging buhay po natin. Yung tinatawag nga pong Judgment Day. Wala pong nakakaalam sa tiyak na oras o panahon o sa araw ng paghuhukom. Subalit, ang maganda pong katanungan. Magandang katanungan sa ating lahat. Paano tayo tumugon sa kaligtasang kaloob ng Diyos? At paano tayo nabuhay ayon sa Kaniyang kalooban? Kung sigurado na po tayong tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, maganda po yan. Meron na tayong 1 point. Pero, meron pa pong follow-up yun. Nung ating tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, paano naman daw po tayo namuhay? Paano natin isinapabuhay ang pagkakaroon ng kaligtasan? Sabi nga po sa talata sa Mateo 25:35 to 36, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y hubad at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, na bilanggo at inyong pinuntahan. Ang buhay po na tumanggap kay Kristo ay buhay na nakatuon para saan? Para sa kabutihan ng ating kapwa. Dahil anuman po ang ating ginagawa sa iba ay ginagawa natin sa Diyos. Kapag naging mabuti tayo sa ating kapwa, naging mabuti din tayo sa Panginoon. Tayo po ay haharap, mga kapatid, sa Panginoon pagdating ng tamang panahon. Pero yun nga po, tayo po ba ay handa na? Ano ba yung dapat po natin gawin, mga kapatid? Alam nyo, habang tayo ay nabubuhay, ito po yung magandang opportunity o pagkakataon na binibigay ng Diyos. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay, ito yung magandang pagkakataon na gumawa tayo ng mga nais ng Diyos. Minsan magtatanong tayo, para saan ba ang buhay? O bakit ba tayo nabubuhay? Ang pinakamainam na sagot kung bakit tayo nabubuhay at para saan tayo nabubuhay ay dahil sa Panginoon. Para ating pong magawa ang mga bagay na Kanyang ikalulugod. Hindi po tayo nabuhay para gawin lamang ang mga gusto nating gawin. Hindi tayo nabubuhay para gawin lamang ang mga makakapagpasaya sa atin. Pero ang tanong, ito po ba ang gusto ng Diyos? Kaya minsan, tayo atubili. O minsan, medyo meron tayong mga takot o katanungan na talaga bang handa na ako? So, pero tayo din naman na makakasagot nun sa ating mga sarili. Kung ating pong tinutupad, ginagawa ang kalooban ng Diyos, ito po'y magandang mga senyales na tayo po ay handa sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay kabilang sa mabuting binhi sapagkat ating pong tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Subalit, ang hamon po, tayo ay manatiling malusog
sa ating pong pananampalataya sa kabila ng bawat hamon sa buhay. Bunutin o tanggalin ang mga gawi na hindi kaaya-aya sa kalooban ng Diyos at maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga kisampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Panginoon, narito po ang aming handog. Basbasan niyo po ito ng inyong mapagpalang kamay. Sa inyong mabuting kalooban, ang mga ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pagpapatuloy ng mga gawain ng aming iglesia. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito at ang lahat ng mga biyayang inyong ipinagkaloob ay ibinibigay namin sa inyo, Panginoon, ng may pagpapakumbaba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo ang bawat tao at ang buong daigdig na maging kanyang kaharian kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay naghahari. Ang kaharian ng Diyos ay naroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay ibinabahagi. Ang pagpapagaling ay ibinibigay sa mga may sakit. Ang pagkain ay binibigay sa nangagugutom. Ang liwanag ay binibigay sa mga bulag. At ang kalayaan ay binibigay sa mga bilanggo at inaapi. Matataas na salungahin, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagaman ang putya ng sanglibutan nagkalat sa mga dadaanan, huwag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na marangal. Hayop lakbayin ang matataas na salungahin, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Lisan ng mga gawang kasalanan at magpumilit sa kabanalan, gawing isa puso ang mag-ibigan na kay Jesus na aral. Hayop lakbayin ang matataas na salungahin, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Lakarin nga natin ng buong galak ang lakbahin na iyong hinaharap, dalhin ang bandila ng pagkaligtas magpahanggang sa wakas.
Salamat muli, O Diyos, sa iyong pagsama sa amin sa pananambahan sa umagang ito. Salamat din po sa biyaya ng mensahe na iyong ibinigay sa amin. Patuloy nawa, Panginoon, na ito'y magsilbing paalaala at magsilbing kalakasan sa amin pong buhay pananampalataya. Patuloy, Panginoon, na amin pong dinadalangin na gawin niyo pong o tulungan niyo po kaming maging matibay o malusog ang aming pananampalataya sa kabila ng maraming mga hamon sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging matatag, na hindi kami magpadala sa anumang mga nararanasan o mararanasan o anumang mga gawa ng kaaway sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na amin pong maisapuso at maisabuhay, O Diyos, ang salita mo. At higit sa lahat, O Diyos, tulungan mo po kami na amin pong maunawaan na ang buhay na iyong pinagkaloob sa amin sa takdang panahon, ito po'y aming ipagsusulit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa banal na kasulatan na nagsisilbing paalaala sa amin habang kami ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw. At kaya aming panalangin, Panginoon, sa aming pong buhay sa araw-araw, gawin niyo po kaming matibay. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at alalayan niyo po kami. Muli kami po ay nagpapaubaya sa iyo. Hinihiling, Panginoon, na sa mga panibagong araw, ang iyong pagpapala, ang iyong pagpatnubay, ang amin pong maranasan. Sa iyo namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa't ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa't subaybayan, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Muli mga kapatid, isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa Diyos ang papuri.